Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglemag-lemag na ta with evidence. Alam nyo ba kabibig? Grabe, pinagtawanan si Pangulong Duterte nang nanalo siyang mayor. Ginawang joke sa isang pagtitipon. I don't know kung pagtitipon ba ito. Tapos, ang nagsalita ang mga kabibig, talagang grabe ha, sinabi niya, OFW ba ang tawag sa isang mayor na ikinulong sa ICC. Grabe no? Walang respeto. 6 na taon na naging presidente si Pangulong Duterte, safe tayo sa panahon ng COVID, pandemya, tapos ngayon ganun lang kayo magsalita sa ating Pangulong Duterte? Grabe, mga tao mga walang utang na loob ba? Kundi ang mga iniisip nila ba yung pansarili lang, na happy sila na pagtawanan si Pangulong Duterte, para mga let me educate you, mga ganong estilo ba? Kaya hinanap ng mga DDS kung sino ang babaeng ito. At dahil sa kanyang lanyard, mga pa-ID ba nakita na posibleng empleyado ito ng Procter and Gamble Philippines. Kaya ang ibang DDS, ibuboycott nila ang mga produkto ng P&G. Naku po, tapos hindi pa nagsalita o nagbigay ng statement ang PNG hinggil kung empleyado ba nila ito or hindi. Pero hindi ka naman magkaroon ng ID sling ng PNG kung hindi ka empleyado. Kaya ang mga netizen kino-call out na ang PNG Procter and Gamble Philippines pero wala pang tugon. Alam niyo ba kung paano niya pinahiya si Pangulong Duterte? Alam niyo ba kung paano niya pinahiya ang elected mayor ng Davao City? Ilan? Ilan ba ang botos tayo? 500,000 plus ang bumoto kay Pangulong Duterte. Tapos ikaw, ganun ka magsalita? Ang yabang mo? May napatunayan ka na ba sa buhay mo? Diba? Feeling. O ito kabibig ha, manood tayo sa ginawa ni ate na sobrang feeling, na sobrang talino, na sobrang kung sino magsalita. Ito kasi ang kabibig. Ito yun. Kinig kayo ha. Nako, tataas ang high blood. High blood talaga kayo kabibig. Sige, lalo na ating mga OFW ng DDS dyan. Ito na. OFW po ba yung tawag sa mayor na working abroad? OFW po ba ang tawag sa mayor ng working abroad? So sino ba? Sino ba ang pinariringgan nila? At ang mga tao dito nagtawanan? Grabe. Magaling. Boba yung MC. General question? Bakit general question ba talaga tayo? Nasa Pilipinas ka at alam mo naman ang current events ngayon? General question. Tumihimik ka dahil para hindi kayo ma-atake. Nako, anong klaseng utak general question? Tumihimik ka. Usually, ito ay isolated case. Siya ay nasa preso. Siya ay whiz. Ayun. So this is an isolated. Oh, confident sila, no? OFW po ba yung tawag sa mayor na working abroad? Grabe ka dito. Magaling. Ganon sila. Ganon sila kabigos. Ganon sila kabigos. Usually, ito ay isolated case. Siya ay nasa preso. Siya ay whiz. Tawag-tawa itong tatlo. Tawang-tawa sila. So this is an isolated. Oh, yun kabibig yan. Nakita nyo na kabibig ha. Kung paano na pinagtawanan si Pangulong Duterte. Ginawang joke. Diba? Sabi ni Joey ha, anong products ng PNG? Hala! Nako! Anong products ng PNG? Sabi ni Ed Hugalbot, PNG, Pinklawan Giatay.
Boycott PNG, sabi ni Joey. Actually, wala man tayong magagawa sa trip ng babae at sa trip ng mga stand-up comedians kung ayaw nilang irespeto ang segment ng population na nagmamahal kay PRRD. It is really on them. Since kanya-kanya tayo ng trip at ayaw nilang respetuhin si PRRD at ang pagmamahal at paggalang natin sa kanya, ito ang sarili kong trip. O, trip ito ni Joey ha. Depende sa inyo kung i-follow nyo ang trip ni Joey. So, nilista ni Joey ang mga produkto ng PNG. Hala, nilista niya talaga. Grabe. Sabi ni Joey, ito ang sabi ni Joey ha. Ito, ano ba ang sabi ni Joey Kabibig? Mahimik ka na tayo. Lagot, galit ako doon. So sabi, trip-trip lang to. Trinipan nyo si Pangulo Duterte. I-trip din namin. Ito. All these products will not make my grocery list from now on. Hashtag boycott. Nako. Paano yan? Hashtag boycott na si Joe. Paano yan? Hashtag boycott PN. Naku, ito naman ang komento ng ilang mga netizen. Ito. Halos lahat yan. Tagal nang di ko binili ang produkto ng PNG. Sobra lang mahal. Start a trend ng alternative na mas mura pero sing visa para we all have a choice. Kung hindi naman labag sa batas ang pagtakbo at pagkapanalo ni Digong, anong karapatan natin gawing katatawanan ito? Huwag natin kalimutan na baka mas nakakatawa pa ang mga buhay natin. Tama. Mabuti pa sila pinagtatawanan si Pangulo Duterte. Hindi man lang pinagtatawanan ang buhay nilang pobre. Uy, grabe naman itong isang DDS. Talagang nagalit sila ba? Boycott ko na ang PNG. Ako pa naman ang mag-grocery sa amin. I will ask my family not to buy or use any products of PNG. Naku, grabe no. Malawak talaga no ang mga supporters ni Joey. Naman si Joey DeVry every other day's post. Iba. Kasi nasasaktan din ang mga supporters si Pangulong Duterte. Tumahimik na nga si Pangulong Duterte. Kayo inunahan nyo kasi. So kung trip-trip nyong pagtawanan si Pangulong Duterte, i-trip-trip din namin na i-boycott ang PNG. Diba? Sabi ito, I hope not. Huwag nating i-boycott. Let's not assume that the views and opinions of them is the same views of the management or stockholders on board. Let's not spread cancel culture dahil hindi lang yung couple of employees ang maapektuhan but also the lives of other workers including DDS employees if there is who could possibly lose their job kung mag-lay off on sales drop. Sabi ni Joey, well, they should speak up and clarify their employees represents them. Ay, tama. Kung ano yung sinasabi ng employee, yun ang representation ng PNG. Diba? Tapos, talaga ba sa isang pagtitipon, gagawin mong kakatawanan ang former president? Yes, their PR should start speaking up kasi this issue has been spreading for days and their management should start checking employee code for the sanction and behavior. Oo, tama. Employees code and behavior. Tama ba ito? Di ba dapat kung may pag-gather, we will not, pangit. I don't like cancel culture, though kasi hindi lang yun ang culprit ang affected. Exactly. Dapat alam niya consequences ng action niya. Ang lagay tayo na lang ang laging iniintindi na disrespect nila, tama din. Oo nga eh. Tulad nun sa Goldilocks, ayun yung empleyado, di makapagpigil, pati company niya apektado. Oo. Yun nga, sanaya sa Goldilocks. Ngayon, PNG. Tapos maraming produkto ang PNG. Di ba mga kabibig? So dapat, iseminar yung empleyado na ang bibig ay parang palingkera, nag-aaral sana, no? O may diploma yan, magandang trabaho, pero utak talang ka. Joey, sabi niya, they could have kept this private. It was a company event anyway. The one who uploaded it should have think twice before doing it so. Or the comedians, knowing it's a company event, should have the decency to not make patol the question. Kaya nga may code of conduct ang mga company to know how employees should act specifically within the office premises or company events. Ang tanong, isinabuhay ba nila ang company conduct?
code of conduct. Hindi. Di ba? Nako. Nako, yan na. Dapat ma-disclaimer sana. Di ba? Nako, mag-disclaimer sila. PNG should then say something because she wears a PNG lanyard and this looked like an office event. Until then, boycott. Sabi ni Joey. Naku, paano yan? Bastos talaga ibang tao pero dami nilang pakinabang sa mga isinulong ni Tata Digong like yung matagal na expire ng passport at driver's license. For sure, sila unang-una, sila pilar dati. Anyway, may mga produkto nila is mahal at may ibang product na kahit mas mura, maganda ng quality at yun po ang tinatangkili ko dati pa. Yes, boycott yan. Ang sama ng bibig ng babaeng yan. Oo. Bastos. O sabihan ko ang aking pamilya sa Pilipinas na huwag nang bilhin ang PNG products, nakakabastos. Yan mga kabibig. Yan paano yan? Isang employee. Tapos palingkirang bibig. Parang walang code of conduct bilang isang empleyado, hindi ginamit sa isang event. Tapos pinagtawanan pa, tumawa pa yung iba. Yung pagtawa ng iba parang nag-agree sa ginawa ng empleyadong ito. Naku, paano yan? Ano kaya ang gagawin nyo? Kung ganun man lang, ako, PNG, magsalita kayo or else na mga taong ito, naku po, maraming mga OFW, remember kung ano ang ginawa ng OFW noon? Yung hindi sila napapadala ng pera sa Pilipinas? Naku, baka ito, susunod na. Paano yan mga kabibig? So, ano ang iyong komento dito? There seems to be no respect for the man who stood up for the country and worked to improve the Philippines. Just like Jesus, who was mocked and rejected despite doing good, Duterte is criticized and disrespected by very people he tried to help. Shame. #boycott. Walang breeding ang kanilang employees. Pagman kung kinaon. Boycott. Nako. Switching to Unilever products. Nako, paano yan mga kapipig? Nako po. Malaking iskandalo ito. Actually, mga kabibig pinag-uusapan ito ng maraming netizen. Pero hindi lang talaga, si Joey talaga really stand out na, i-boycott natin to. Kung sila trip-trip nila, pwedeng gawin nila. Pero kung tayo mag-trip, hindi pwede. So, trip-trip din natin i-boycott ang PNG products. Naku po, paano yan? Diba? So, ano ang inyong komento hinggil dito mga kabibig? Sasali ka ba sa mungkahi ni Joey na i-boycott ang PNG products? Kasi si Joey naghihintay lang ng statement ng PNG. And of course, yung mga maraming DDS supporters naghihintay din ng statement galing sa PNG. Diba? Same lang din yan sa nangyari sa Goldilocks nung panahon ng birthday Pangulong Duterte. Diba ang Goldilocks na taranta? Nataranta ang Goldilocks that time mo Kaya humingi sila nag-release sila ng official statement. Matagal lang issue na ito mga ilang araw na ba issue na ito. Pero parang hindi pinansin ng PNG. Baka sabihin nilang, ay hindi nag-trend, ay hindi sinakyan ng tao. O mga OFW, share mo na. Share mo na. Para itong mga taong ito, maleksyon din ba? Bigyan ng seminar or behavioral seminar para alam nila kung how they able to react or either pwede ba nilang gamitin pag katatawanan ang ang sitwasyon ng Tata Digong. Sabihin natin, maraming nasaktan. Of course, maraming supporters pang Duterte. In fact, former president yan. So, pwede ba natin gamitin ang nangyari kay Tatay Digong ngayon na ikinulong, inaresto, dinagay sa ASI? Parang wala kang respeto sa nararamdaman ng maraming DDS supporters at lalo sa pamilya ng mga Duterte. Parang wala kang pakiramdam. Diba? Ganon talaga ang mga katulad nila ba? Feeling entitled, feeling magaling, feeling sila na lahat. Kaya nga, may mga trending news na gaya nito, later on, iiyak na naman, ihingi ng patawan, hindi ka na uulitin, pero deep inside, galit na galit. Gustong manakit. So, yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Tumawa ka ba sa ating lebak-lebak for today? Nako, tip ka nga naman dyan. Pero alam niyo kabibig, na-offend ako sa video.
na alam naman natin supporters na ni Pangulong Duterte at may pinagdaanan ang pamilyang Duterte, gawin-gawin pang kakatawa. Diba? May mga stand-up comedian naman na alam nila ang limitasyon, lalo na pag may pinagdaanan ang pamilya. Pero itong babaeng ito, tapos itong stand-up comedians, parang walang pakialam at parang ang saya-saya pa nila na parang joke nila. Of course, si Pangulong Duterte, sino pa naman ang kanyang ginawang katatawanan dyan? May iba ba na mayor na nasa ibang bansa na isang Pilipino, tatawaging OFW? Di ba? So yun, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.